roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneha si kera durmi, kansaw, tanbuyong o tomaw. Prinsipya ara, blow bagets. Pirmi checkya ko nal brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, e-self. Tiene presente, responsibilidad di aton el seguridad na camino. Este aviso talyaba con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong muling pagbulay-bulayan ang bahagi ng Exodus, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 10. Aklat ng Exodus, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea.
Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Kung ikaw ay isang mananampalataya ng Panginoong Hesus at naninirahan ka sa isang bansa na sobrang persecuted ng gobyerno ang mga kapatid kay Kristo, siguro nga iisipin natin na masusolusyonan lang siguro itong problema nating paghihirap sa bansang ito o pag-uusig kung magbabago ang gobyerno. Siguro kung merong superpower na bansa na tutulong sa atin. Yun yung iniisip ng marami. Or kung nabuhay ka nung panahon ni Hitler, nasa Germany ka, at iniisip mo siguro sana ma-assassinate na si Hitler para matapos na yung sufferings ng mga Jewish people sa kanyang mga kamay. O kung sa bahay, kung minsan may pakiramdam ka na yung asawa mo nagpapahirap sa iyong damdamin, iniisip mo sana mabago na siya. No? At panay ang prayer natin, magbago na siya, Lord. Or kung hindi man magbago, ay kunin mo na siya, Lord. Diba? Siguro iniisip natin magiging okay ka na kapag wala na siya. O kung may mga financial problems tayo, iniisip natin kung magiging okay lang sana ang ekonomiya ng ating bansa o magkakaroon ng magandang kalagayan ng ating negosyo o ating kumpanya, tataas ang sahod. Kung magkakaroon ng bagong trabaho ang asawa mo, iniisip mo, siguro magiging okay na ang aking financial status. O kung dun sa mga Israelita nung panahong ito, iniisip nila, sana mamatay na yung hari ng Ehipto, sa ganitong paraan hihinto na rin yung paghihirap nating mga Israelita. Well, tingnan natin doon sa bandang dulo, sabi ko nga sa verse 23, ng chapter 2, sabi po dito, pagkalipas ng maraming taon, ibig sabihin maraming taon ng paghihirap, namatay ang hari ng Ehipto. Pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Hindi pala ang kamatayan ng hari ang solusyon o pagbabago ng gobyerno o kaya naman ay yung asawa, magbago o kaya ay umangat ang kabuhayan. Well, mahalaga naman na yun ay ating ipinagpipray, pero ipinapakita rito ang pagsilang at pagdating ng isang tagapagligtas, no, dito sa ating binasa sa Kapitulo 2, at ipinapakita sa atin, sa ating lahat ngayon, na talagang ang pag-asa pa rin natin sa lahat ng nakikita nating problema sa ating buhay, sa ating bansa, sa buong mundo, walang iba pa rin kundi si Jesus. Kaya mula verse 1 hanggang verse 22 ng chapter 2 ay nakafocus kay Moses, ang pinaka-prominenteng human character sa Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Dumating ang tagapagligtas, the deliverer of God's people. At habang pinapakinggan natin ang mga nangyari sa kwentong ito, we cannot help but remember kung paanong ito ay tungkol kay Kristo. Bakit? Kasi si Moses, hindi naman natin siya Savior, di ba? And ultimately, he's also not the Savior of Israel. Sabi ng Hebrews chapter 3 verse 3, Jesus is considered worthy of more glory than Moses. So ibig sabihin, kung binabasa mong kwentong ito, ang tinuturo talaga sa atin dito ay walang iba kundi ang pagdating ni Jesus.
So as we listen to this story, we focus our minds and our hearts on Christ, our Savior. Ito yung sinabi ko ng nakaraang linggo na contextual reading of God's story o ang pagbabasa natin ng mga salita ng Diyos sa bawat aklat o pahina ng Biblia na nasa kabuuan o konteksto, no? So, hindi lamang contextual kundi Christological din, no? Christological kasi we look forward sa darating na pagliligtas ng Diyos through Jesus, no? So si Moses, habang binabasa natin dito, anino lang talaga siya, pattern lang na tinatawag or shadow. Small s ang ginamit, savior lang, no? So his life, his character, his works point to Jesus. Kaya yun yung magandang tingnan natin, no? Sinilang at iniligtas ang tagapagligtas. Dito sa verses 1 to 10 ay tungkol sa mga nangyari nung sinilang nga si Moses, no? Merong 12 anak na lalaki si Jacob. Isa doon si Levi at sa lahi niya galing si Moses, no? Ang tatay niya ay Levite. Ang napangasawa, Levite din, no? So mag-asawang Levite yung mga magulang ni Moses, sabi ng chapter 2 verse 1. At ayon sa Exodus chapter 6 verse 20, Amram ang pangalan ng tatay niya, si Jochebed naman ang nanay niya. May nauna pang mga anak bago siya, sina Aaron at Miriam, doon sa chapter 15 verse 2 ipinakilala. Later pa lang sila mai-introduce sa story. Ang point sa simula nito ay i-highlight na pure Levite si Moses, no? Later on ay magiging mas significant dahil sa lahing yan manggagaling ang priest ng Israel na magsisilbing bilang mga mediators between God and His people. So lahat-lahat ng yan pinapakita pa rin yung gagawin ni Jesus para sa atin. So ipinanganak nga si Moses. Healthy, no? Napakagandang bata. Sabi ng verse 2, good-looking baby boy. Cute, no? Sarap pisilin sa pisngi. Beautiful, sabi ng ayon sa Hebrews 11:23, not just physically but he was beautiful in God's sight, sa paningin ng Diyos. Sabi ng Acts chapter 7 verse 20. Marami mag-asawa, 'di ba, kapag lalaki ang anak na nasa sinapupunan pa lang ni Mrs. na ultrasound, alam mo lalaki, 'di ba, tuwang-tuwa ka, no? Lalo na mga mister. Kaso dahil sa utos ng hari na itapon sa ilog ang mga bagong silang na lalaki, syempre may halong takot yan at pangamba yung nararamdamang kasiyahan siguro o tuwa ng mga magulang ni Moses kung ako man ang nasa kalagayan nila, di ba? Kaya tinago muna siya ng 3 months kung mapapansin nyo rito, no? Itinago siya ng nanay niya, 3 months. Pero dahil hindi mo naman maitatago yan ng matagal, una, paano mo yan pipigilan na umiiyak, di ba? Sino ang makakarinig na kapitbahay o sino man, no? Kaya hindi pwede. Ang ginawa ng nanay niya ay inilagay siya sa isang basket na gawa sa halaman na papyrus at pinahiran ng alkitran para hindi pasukin ng tubig. Tapos ay iniwanan sa isang talahiban sa may gilid ng Nile River. Sabi ng, itinuloy yan sa chapter 3 verse 3. Hindi natin alam talaga eksakto kung anong nasa isip ng nanay, bakit niya to ginawa. But definitely, merong takot na baka kuhanin ng mga Egyptians at itapon sa ilog, no, yung bata. Sa ginawa niya siguro ay may pagbabakasakali na merong may mas o magmagandang loob na kuhanin nga at iligtas yung kanyang anak. Maybe, no? Maring ganun ang takbo ng isip ng nanay. Basta ipinaubaya na niya sa Diyos ang anak niya nung ginawa niya ito. Iniisip niya ay meron namang Diyos na may hawak ng buhay ng kanyang anak. No, napakahirap kaya nun yung puso ng isang ina o ng isang nanay na gagawin niya ang lahat para hindi mapahamak yung kanyang anak. Grabe yun, no? At talagang ganun yung nanay, no? Dapat ganun gayong mga nanay, ganun sana ang inyong mga puso.
Pero yung mga Israelita na babasa o makikinig sa kwentong ito ay maririnig nila yung salitang basket. No? Alam nyo, mahalaga yung salitang basket kung saan nilagay si Moses. Kasi maririnig nila yung kanilang Hebreyong salita dito ay teba. No, teba. Na siya ding ginamit sa Noah's Ark. Sa Genesis chapter 6 verse 14, yung ark ay teba. Kaya medyo mabigat ang dating niya sa mga Israelita. Kasi alam nila yon, teba. Na yung batang ito, sa halip na malunod sa ilog at mamatay, ay nakasakay sa isang ark at iniligtas ng Diyos mula sa kamatayan. So hindi lang isang sanggol ang iniligtas, kundi buong bayang Israel. At hindi lang Israel, kundi buong mundo. Yung plano sana ng Faraon, tulad din ng plano ni Satanas na tinatawag na murderer from the beginning, ay salungat o kontra sa plano ng Diyos. Ang iligtas ang mga kabilang sa kanya mula sa kamatayan. Now, tingnan natin, ito namang kapatid ni Moses, si Miriam, ay nakatanaw sa malayo at tinitingnan ko ano mga susunod na mangyayari. Ito namang anak na babae ng Parao ay bumaba sa ilog para maligo. Kasama yung mga female servants niya, sabi ng verse 5. Dito pa talaga sa ilog maliligo. Bakit di na lang doon sa bathtub sa palasyo nila? Napakayaman nito. Well, maybe sacred yung tingin nila sa ilog. Iba yung experience. Talagang naruroon yung paniniwala nila na may naninirahang Diyos-Diyosan nila doon. At, or baka trip lang nga nila na mag-outing. Well, ano pa man ang dahilan, definitely, ito yung lesson na gusto kong iwanan sa inyo. God's providence is at work here. God's providence. Walang aksidente o nagkataon lang. Nakita niya yung basket sa talahiban na curious kung ano yun at tinutusan yung alalay niya na kunin. At nung nangyari na nga, pagbukas niya ng basket ay nagulat siya, may baby umiiyak. Sa physical feature pa lang ng bata, alam niyang anak ito ng Israelita at anong dapat nilang gawin. Diba? Sabi ng hari, itapon sa ilog para malunod. Pero pusong nanay ang nangibabaw sa anak ng hari o sa prinsesa at naawa siya sa baby. At kahit mga unbelievers, may konsensya pa rin, diba? Pagamat marami nga ngayong mga nanay na pinapatay ang sarili nilang anak sa pamamagitan ng abortion. Yung iba naman, pinanganak nga pero pinabayaan naman sa paglaki. Nakakalungkot yung mga pangyayaring gano'n sa buhay. Pero isang bagay ang malinaw, God's providence is at work. Sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay, anuman ang malulungkot na pangyayari, tandaan mo, merong Diyos na kumukontrol ng lahat ng nangyari sa buhay mo. Mahal ka ng Panginoon at nais niya na sa bandang huli makilala mo ang isinilang na tagapagligtas na mag-aayos ng iyong buhay. Walang iba kundi si Jesus. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Magandang umaga, o Panginoon naming dakila. Purihin ang ngalan mo, magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay
katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay nagpapasalamat muli ngayong umaga. Kami binigyan mo ng lakas, buhay, hininga. Talagang nakikita namin ang pagmamahal mo na walang hangganan, hindi nagbabago, sariwa sa bawat umaga. At kami nabubuhay dahil sa iyong kalooban. At nais naming patuloy na magawa kung ano ang layunin mo, kung ano ang nais mong gawin namin sa bawat araw. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buong buhay. Ikaw ang Diyos na naghahari at may kontrol sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. Kaya patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming mga tagapakinig. Salamat po sa mga nakikinig sa radyo at sa live stream namin sa Facebook. At maging sa YouTube, ikaw ang Diyos na laging gumagawa ng mga kahanga-hangang bagay sa ganitong mga teknolohiya. Panginoon, ikaw ang Diyos na pwede namin pagkatiwalaan sa buhay ni April Niel at ni Marichu, kasama ng kanilang anak si Zion, ang Del Oro family. Lord, patuloy naming dalangin na makatagpo kanila ng personal at makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buong pamilya at ng kanyang mga kaklase sa school si Zion at ng kanilang mga pamilya. Panginoon, tinataas po namin. Ganoon din ang gawain nila Ate Glenn, Avino family sa BJMP ng May Kawayan, Bulacan. Pagpalain niyo po na marami pa ang makakilala sa iyo, lalo na sa mga PDLs. Dalangin namin ikaw ang kanilang makilala, Panginoong Jesus. Mabuksan ang kanilang puso at tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasama rin sa itinataas ko ang mga pamilya ng Saldea, si Tita Lydia Ordiales, si Ate Blessy Ordiales, Kunanan, si Kuya Dan, Kunanan, at si Mamang Ding Saldea. Dalangin kong patuloy na masumpungan nila ang kagalingan mula sa iyo, Panginoon. At sa mga may sakit ngayong umaga, si Kuya Ador, dalangin kong patuloy na hihipuin mo siya, Panginoon. Si Nana Doyet Dedico Saldea, Mamang Sosimo Saldea, at si Nana Cristina Alberto Saldea, at si Nana Luisa Saldea. Panginoon, sa kanilang mga pamilya, ikaw ay kanilang kailangan at nawa ay masumpungan kanila sa mga oras na ito. Katagpuin niyo po sila at tuloy na ang kaligtasan ng buong sambahayan ay kanilang tanggapin. Salamat din po sa kagalingan, sa karamdaman, Lord, ng bawat
nakikinig ngayon kay Ate Nora Nona Belen. Yan, tinataas po namin. Patuloy ang kanyang kalagayan. Kasama na rin si Ate Elsa Senon. Salamat po na ikaw ang kumikilos sa kanyang buhay, ang pananakit ng kanilang likod ng kanyang mister. Ikaw pa rin ang Diyos na pinagkakatiwalaan nila na pagpapagaling, magbibigay lakas at kalusugan sa kanila, pagpapala sa kanilang mga anak, si Legzel, si Jensel, si Jenlex at si Lexi. Patuloy na pagpalain mo ang kanilang maliit na kabuhayan, ang pinansyal na aspeto ng kanilang buhay. Ikaw ang may kontrol ng lahat, Panginoon. Salamat po sa pangangalaga niyo po sa kanila. Maging sa Adriano family, kay Ate Baby, salamat Panginoon. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. At sa Kalim family, kay Kuya Ed, patuloy na pagpapala mo yung kanilang tanggapin. Salamat din po sa Arieta family, kay Renzi, ikaw ang Diyos na patuloy naming pinagkakatiwalaan, at sa Aguila family, kay Ate Thea, salamat Lord sa kanyang buhay, pagpalain niyo po siya. At kasama dito ang dalangin namin para po sa Narvaez family, kay Gianna, salamat Panginoon na patuloy na gumagawa ka po sa kanilang buhay. At salamat din kay Fegel Boleo sa buong pamilya, patuloy mo silang iingatan o Diyos. Itinataas ko rin sa iyo si Beth Miranda, si Myrin Beltran kasama ng buong pamilya, at si Ate Gloria de la Cruz kasama ng kanyang mga anak, o Diyos. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Pagpapala mo kay Ate Feli at kay Kuya Boy at sa buong pamilyang Spiritu, ipinapanalangin po namin sa mga oras na ito, Panginoon. Ang biyaya mo ay tanggapin ng bawat isa, maluwalhati ka sa buhay ng aming mga tagapakinig at sa kanilang pamilya na inihaharap sa iyo ngayong umaga. Maraming pong salamat. Pagpapala ay tanggapin ng bawat isa para sa iyong kaluwalhatian. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus na